Isang sunog ang sumiklab malapit sa baybayin ng lungsod ng Davao kaninang umaga. Nahirapan ang mga bumbero na makapasok sa lugar. Ang kanilang solusyon, isinakay nila yung kanilang fire truck sa isang ferry boat at nakatutukton live si Teco Campo ng GMA Davao. Tek! Mike, nasunog nga ang may mahigit 200 kabahayan dito sa Davao City. Nadamay din ang katabing palengke at isang daycare center. Ang itinuturong dahilan ng sunog, isang cellphone na naiwan daw na nakacharge. Yan ang tinutukan ni Helen Quinonola. Nanggaling pa sa dagat at sa himpapawid. Ang ginamit pamatay sunog sa mga nagliliyab na bahay sa may baybayin ng Kilometer 11 sa dito sa Davao City. Dakong alas 8 nag-umpisa ang sunog. Pero dahil gawa sa light materials ang mga bahay, mabilis kumalat ang sunog. Nadamay pati palengke at isang daycare center. Ang mga bumbero, hirap mapasok ang dalawang sitio bukod sa masisikip ang mga daan. Nagkalat pa rin ang mga vendor sa kalsada. Kaya napilitang isakay ang fire truck na ito sa ferry boat. Tama yung sabi ni Mayor na we have to clear the sidewalks and the streets. Hindi na makapasok ang fire truck kasi walang madaanan, punong-puno na mga vendors. Ang ilang residente nagtangkaring tumulong sa pag-apula ng apoy sa dagat na kumuha ng tubig. Ang iba naman dahil sa wala ng matakbuhan sa dagat na kumaripas. Isa sa mga nasunugan, mga damit na lang ang naisalba. Nasunog yung balay. Balay sa gilintahan mo na muna. Gilintahan? Dito rin sa dagat hinagis ang kanilang mga kasangkapan para lang maisalba sa sunog. Nahulog ang gusto sa kanal, ma'am. Nagdali-dali ba kayo? Nag-text mga akong banak. Sa pagmamadali, may isa pang nasugatan sa tuhod ng mahulog sa kanal. Ang mga batang ito, imbes na laruan, tangan ang mga alagang manok. Ang ilang alagang aso na isakay din sa bangka. Sa paunang investigasyon ng Bureau of Fire Protection, isang cellphone na nag-overheat habang nagcha-charge ang pinagmula ng sunog. Ito na ang ika-5 beses na nasunugan ng kanilang barangay mula noong 1983. Pero ito na raw ang pinakamalala. Mabuti at wala namang namatay sa sunog. Pero mula 300 hanggang 400 pamilya ang nawala ng tahanan. Pansamantala silang tumutuloy sa gymnasium ng barangay. Mike, hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin ang assessment na ginagawa ng mga personal ng Davao City Social Services and Development Office para makuha ang eksaktong bilang ng mga biktima ng mga sunog para po maibigay ang sapat na tulong sa kanila. Pansamantala muna silang sumisilong sa Fatima Gym ng Barangay Sasa. Mike? Maraming salamat, Teco Campo ng GMA Davao.